what's up? What's up? Good afternoon, good morning, good day, everybody. We are here again live via everywhere. And today we will be joined with our two of our famous friends, na professor. So for now, we will be joined by Mr. Ronel Albelda, profession, and our good friend way back in high school. And up this time, parang hindi ko na sure kung ito-friend ko siya. Anyway, so dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang education system and kumusta yung mga bata kumpara noon at sa ngayon bilang estudyante, so naisip namin na mag-imbita ng aming mga kaibigan na mga nasa pagtuturo. So today, ang i-discuss natin is ang ating mga estudyante at ang ating education system sa Pilipinas as a whole. So again, we would like to welcome Mr. Ronel Albelda for joining us. Thank you so much for taking time. And alam namin na napakaabala mong tao, pero you took time para mag-join sa amin. So we thank you a lot. We appreciate your presence para magbigay ng input sa ating mga point of discussions. So, without further ado, let's intro. OBB, pasok. Naisip din namin na dahil gusto rin namin na pag-usapan ang tungkol sa education system at saka yung malaking kaibahan ng mga estudyante noon, nung panahon natin, sa mga estudyante ngayon. And also, kung ano pa yung mga whatever education entails as a whole. So, syempre, naisip namin, ang pwede namin maimbita tungkol sa ganyan discussion, yung mga nasa pagtuturo talaga, nasa academe. So, ikaw salamat kami at ikaw yung isa sa mga nagresponde na mag-join. So at least mas maibabahagi mo sa amin yung kasalukuyan at yung pagkakaiba ng dati. So doon iikot ang ating usapan. Let's start with the lighter one kasi mamaya medyo mabigat na yung discussion diba? So baka magkaroon pa tayo ng debate about the K-12 and something. So siguro balikan natin kung paano tayo naging estudyante before. Ano ba yung mga memories natin? Ano ba yung something na parang tumatak sa atin bilang estudyante, mga naaalala natin, good memories, nakakatawa or something. So ano ba yung mga ganon? Pwede natin siguro i-share yon. Ako yung isa sa magandang memories, yung CAT experience that kabataan ngayon cannot experience anymore. Yeah. Di ba ipinalik? Pinalik ka CAT, di ba? No, hindi. Hindi? Wala talaga at all. Kahit ang ROTC, hindi lahat ng colleges. Exactly. Diba? Pero ang nakakatuwa doon, yung mga officers na yun, ang mga buwisit sa buhay. Excuse me! Hoy! Hindi, I mean, from the point of view ng hindi mga... Noong araw. Hindi, kaya nga, yun ang... May mga ganoon ang damdamin, right? Depende naman, Ronel. Hindi. To be honest. Just being honest. No? Yung sa loob-loob mo, buwisit itong mga ito, kakasora ito. Di ba? I'm sorry for the word. Yun yung mga good. Dati, hindi mo siya tinitingnan na good. Pero as you grow older at binabalikan mo siya, nagiging parte na siya ng good memories mo. Natatawa ka na lang. Na alam mo yun yung kabuuan noong CAT experience mo na nade-develop pala yung discipline mo. Pero dati galit ka. That's true. Galit ka? Itong mga itong mga ito. Kala mo kung mga sino? Well, ganoon naman talaga. Parang feeling mo, pinagtitripan ka. Yes. Pa-power trip. Yeah. Ayun. Minsan na may personal. That our younger generations and the generation to come, hindi na nila ma-experience. Yung inis mo sa officer mo, yung pagod mo sa pagmamarcha. Platon mo? Model. Pero Ronel,
Tayo, ano pa tayo medyo may special treatment pa sa model that time, di ba? Tatandaan mo yan. Model ka din ba? Oo. Kung reklamo ko naman eh. Akala ko naman eh. Model kami 3. Oh, Apat Apat tayo. tatlo tayo. Pasintabi ka sa Apat. officer natin. Apat. hi! Yun. Yung pagod, yung disiplina, After. yung inis ng Yes. CAT, hindi na mararanasan ng Nila, iba. correct. Talaga ba? Wala pala si 80 na. Wala na. Oh. Ayun, yun ang sa akin. Tayo noon, pagka ganoon, mapapahiya tayo pero we do not take it against. Nadamdamin. Hindi personalin. No. Hindi yung Oo. isusumbong mo agad, di ba? Wala yung ganun. Oo. Wala yung Masyado dadalhin ng mo sa office. na personal na, di ba? Hindi tayo ganun. Oo. Kasi kung ngayon yan, Ganyan ba? depressed na yan. Hindi pwede, no? Dala na yung Hindi. dala na ang magulang ngayon. Ngayon, Oo. iba, sa school ni na Jaden, ganun din. Medyo, Bawal na yung parang konting may mabalitaan, tas parang iba na yung dating ng, alam mo yon may mga issue na agad. Kahabla-habla ka na niyan. Sumobra ngayon ang Ang power ng students. child protection policy. Nawala ng kalayaan ang mga teachers para Magdisiplina yung sa mga mga bata. Oo. Yeah. Okay. So, in line with that, pwede na natin ipasok yung ating mga point of discussion. So, umpisahan na nga natin as a general, ano yung mga napansin mo na talagang napakalaking impact nung klase ng mga estudyante before sa ngayon, as a whole? Ano yung talagang number 1 na naiisip mo yung malaking difference? Ang mga bata natin ngayon, expressive. Mas expressive ang mga bata natin ngayon para sabihin ang kanilang mga views. At Dahil yan sa dahil yan sa innovation ng curriculum natin, yung K-12. Okay. It has something to do. It has something to do with the K-12. Yung learning style natin noon is nakabox. Yeah. Kaya ngayon, ang mga bata mas mahusay silang mag-express ng kanilang sarili compared sa atin before. Mas exposed sila. Oo. At mas yon ang training nila. Ang kaibahan natin noon, mas mas independent tayo. Yeah. Mas may independent freedom. tayo. Yeah. Oo. Whereas ngayon, masyado nga kasi ang involvement ng mga parents ngayon eh. Ewan ko kung lahat tayo nanggaling sa public school. Yeah. Noong elementary. Hindi ko lang alam. Pero ang napupuna ko, before, basta papasok ka, walang hatid-hatid. Papasok ka, you will do it on your own. Ilalakarin lang eh. Ilalakarin lang. That's my point. Pero ngayon, tingnan mo ang mga parents, kahit sa public school, nahatid na. At kahit sa mga public school ngayon, may mga tambayan na ng mga parents na nakalaan para sa kanila. Is it something about the safety rin of the students? Kasi as a parent parang feeling ko mas confident ako na ihatid din yung anak ko ngayon. At bantayan? Yes. Is it something about the safety rin? Maaari. Dahil sa mga bullying kaya? Ang bullying, hindi mo naman ang pagbubully. Nasa labas ka lang naman eh. Sa surroundings mo din, sa paligid mo, kung ano yung pwedeng mangyari. Oo. Ba? Maaari, compared sa atin noon kasi, kapag nasa public elementary school tayo, various Kaya ka maglakad. Lalakad mo Oo. 4 na beses, umaga, tanghali, hapon, diba? Ganon ba din, Grace, ang mo? Ganon din ang experience mo? Yeah. Kasi noon tayo, noong maliliit pa tayo at nasa various school tayo, halos magkakabaryo tayo eh. Oo, magkakakilala. Sabagay, oo. Compared ngayon na marami nang nadagdag sa community natin. May mga subdivision. Oo, diverse na. Pero ang noon,
Pero ang negative na nakikita ko sa tingin ko doon ay masyadong naging dependent na rin yung bata. Masyadong ang mga magulang ay sobrang involved sa kanilang mga anak na parang Ayun. natatali sila. At dahil dito, nagiging maingat ngayon ang school. Unlike In what way? unlike before, pwede tayong pwede tayong bigla-biglang mag-decide na, uy, punta tayo kina ganito. Pag-uwian na. Pag-uwian na. Ngayon hindi. Ano? Alam ng So, oras nalalaman na ng school? Hindi nalalaman ng school, kundi tatawag yung mga parents, ba't wala pa yung anak? natawag ang mga parents sa advisor, na imbis yung advisor, wala na siyang alam doon. Pero Ronel, ito yung mga magulang na yun, na tayo yung kabataan noon. Yes. Oo. Diba? Yes. Why is that? Kung naranasan natin yung independence nung tayo estudyante, nung tayo elementary, na hindi naman tayo tinutukan, bakit gano'n na lang yung concern natin? Di lang galing tayo doon sa tayo yung dating estudyante na magulang na tayo ngayon, ng estudyante ngayon. Why is Kasi that? parang nag-evolve na siya eh. Nag-evolve na siya. Oo. Yung panahon Naging ngayon. paranoid na. Yung mga crimes ngayon, yung sobrang involvement ng social media, na ang mga kabataan konting nilalagay nila sa kaya yung mga magulang nagiging vigilant. Nagiging vigilant. Is it makakabuti ba yan sa bata, sa estudyante, sa eskwelahan, yes, sa teacher? Makakabuti yan. Okay. Makakabuti yan. Pero syempre, laging may negative effect. Sa nakikita ko. Two sides of the coin. So, Oo. Syempre, ang bata ay sobrang dependent sa mga magulang. At nakita nila yon, pati yung bulk ng gagawin sa school, nagiging kalaban tuloy ang school ng mga magulang. So, unlike may reklamo, ganun. Yes, may reklamo. Kasi nga sa sobrang involvement ng magulang. Nababawasan yung academic freedom ng mga teachers as authority. Samantalang dati, di ba, may planting pa tayo? Nagbubungkal tayo every hapon? They do that until now? Magagamas ka ng damo? Yeah. Yes. Yeah. May mga Kaya may maganda. Siyempre, hindi mo maalis. Pasama ng pasama ang panahon. Diba? Pero ko, Ronel, kasi diba sabi mo parang may impact doon sa freedom ng mga teachers eh. Kapag yung heavy implement ng parents. Pero gaano ka weighty yung concern ng parents doon sa gagawin ng teachers? Pag nangyayalap na yung parents. May reklamo. Parehas. Sa private school, makikinggan ng magulang. Makikinggan ang may magulang. Voice talaga ang parents. Kasi client sila. Yeah, okay. Okay. Baga, so it's the same with public schools? Oo. Ang public school naman, sila. Pero dapat sana hindi kayo yung mga parents sa public kami, hindi kami hangga't maaari, hindi kami parents na yung dalawa. Hindi kami mo yung dalawang nasa taas na bangko. Hindi kami naarereklamuhan. Kasi grounds kami sa civil service. 'Di ba? Pangalawa, isusumbong kami sa division. Yeah. Oo. Ang lagi nilang sinasabi sa amin, public servant kayo. Ako mahigpit ako eh. Mahigpit talaga ako up to now. Sabi sa akin nung isang beses, baka natatandaan mo ikaw ay binabayaran namin. Dahil ikaw ay public yung tax namin. Yes. Sabi ko, sige kako, ito ang binabayad sa akin ng gobyerno. 23 noon time na 23,000 ang sweldo ko. Ang hawak kong estudyante ay 900. I-divide mo 'yon.
Grabe. Yon ang ibinabayad ng gobyerno sa akin sa pagtuturo ng anak mo. Oh. Parang lumalabas, isang araw ko ay 70 cents. Bibigyan kita piso, ikaw na magturo ng anak mo. Well, isa pang nakikita ko, balik tayo doon sa ano natin, doon sa sinasabi natin na ano yung kaibahan ng mga kabataan before, kabataan natin. Mas simple ang ano natin, ang buhay natin. Yes. Mas simple. Oo, mas alam mo yung mas relational tayo. Kasi noon wala namang natural lang lahat. Yung ganun, walang kung ano-anong mga ang relationship natin nagsisimula sa bonding. Yeah. Kasi noon wala naman talaga tayong choice kundi ang Yeah, bonding mag-usap. natin. Magsama-sama tayo. walang Diba? Mag-usap, O ngayon hindi. Minsan ang Puro bonding cellphone. nila yung sa laro, yung sa laro nila. Games. Yeah, games pa rin. Yung mga online, sa Correct. mga Hindi FB. sila nag-uusap, no? Nagpanisaan lang. Oo. Kaya parang mas feeling ko, mas malalim yung pinaguhugutan natin ng pagtotropahan. Friendship. Yeah, makes sense. Oo nga. Okay. Diba? So, yun. Kasi mga nag-uusap, mas nagkukwentuhan, mas nag-open Personal up. yung mga Oo. Pero mas mas bully ba tayo noon na estudyante kaysa sa ngayon? Kasi tayo makapambully tayo ng teacher kahit tayo lang eh. Yes. Oo. Siguro, noong time natin, ang bully. At saka noon naman kasi, hindi masyadong big issue yung bullying. Walang word na bullying sa atin noon. Right. Atin noon ay nanunukso ng aasar. Pasaway lang ba? Pasaway lang ang tawag. Oo. Noon, kailan ba nag-exist yung bullying? Nito na lang yan na we take it seriously na kahit maging doon sa school ay kinokondena ang bullying. Pero noon tayo, di ba? Kung mang-Alaska tayo sa classmate natin, parang hindi naman yun. Actually, kung papagalitan ka na sa classroom, paglabas mo, aasarin ka pa ng mga classmate mo. Yeah. Kumbaga nakalampas lang. So hindi tayo diba? Hindi tayo ganun kaselan. Hindi ka magkakatigan pa rin kayo, di ba? Walang anti-bullying policy, anti-bullying law. Pahala kayo kung sino mas magaling. Di ba binabato tayo ng eraser ng mga teacher? Kung ano mga hawakan, ibabato? Ngayon, ang mga bata sa kapwa bata may anti-bullying law, may anti-bullying policy. At yan ay, di ba, na ano naman yan sa legislation. Pinag-usapan naman yan sa legislation. Nowadays, yung bawal bastos law, yung safe space act. May safe space na kapag naramdaman ng bata o kahit kayo na naramdaman nyo na parang nabastos ako, o yung safe space act ang gagamitin sa iyo. Kasi ako ngayon, yung 2 hours ko nasa teaching, pero yung 6 hours ko nasa guidance ako. Ay, good. Okay. Nasa guidance ako. So lahat talaga ng mga issue nasa iyo. Lahat ng issue na ginawa mo sa teacher noon, inaayos mo. Ganun ba? Kaya nga sabi ko, kung pambubuli at pag-aasar lang ang gagawin ninyo, huwag nyo akong subukan, mauuta kayo. Been there, done that. Diba? Okay. Habang pinagdaanan mo na lahat yan. Pero tanong ko, Ronel, of all the profession, bakit pagtuturo yung napili mo? Good question. Yes. Siyempre, yung background ko, kasi ako naman talaga, hindi agad ako nakapag-aral. Kagandahan ng pangyayari, may nag-scholar sa akin. Wow. May nag-scholar sa akin na mag-aaral ako. Sabi ko, chance na to. Nag-accounting ako. Sa kapag-aral ako, ngayon, hindi accounting, kundi education. Kasi sabi ko, kinakailangan ito talaga yung nasa isip ko, kung paanong makakatapos ako, mas malapit na makapag-inspire ako ng bata
kapag nasa loob Ayun. ako ng classroom. Oo. Kaya education ang kinuha ko. Going back doon, bakit bakit nag-education ako? Kung tatanungin niyo ako, wala na rin akong ibang alam na pupuntahan ko aside from education. Mm-mm. This is what I love to do for the rest of my life. At least you're doing what you love. Exactly. Yes. Oo. Mahirap yung ticket yung hindi mo gusto yung ginagawa. At the end For a of the time, day, yes. hindi, parang, gusto ko rin maging, hindi ko alam kung kanino ko sinabi, pero gusto ko rin maging teacher. Kasi nga, di ba, bilang lahat tayo dumaan sa pagiging estudyante, parang nasa atin yung means, wag kang dyan, tumabi ba siya akong pula dyan. Kasi di ba tayo naging estudyante, naranasan natin kung paano tayo maging pasaway. Pero habang tayo nagpapasaway, yung mga naging guro natin na nagkaroon sa atin ng impact, di ba? Hindi natin sila makakalimutan yung kabutihan nila. How much more kung halimbawa, mula tayo sa kasalukuyan ng panahon, pero bilang naging estudyante tayong pasaway at nadaanan natin ang pagiging buhay estudyante, alam mo yung maitutulong mo, maiaambag mo sa lipunan dahil yung mga bata na yan, magiging kasama ka sa magiging transformation ng utak nila eh. Kasi naghahanap yan ng figure na, okay, eto mabuti ginawa. Eto may naitulong sa akin to. Eto may nai-impart sa akin to. Eto may sinabi sa akin to na hindi ko malilimot. Kasi ganun yung mga teacher ko sa akin eh. Kumbaga, hindi man maganda lahat, pero yung may mga nakukuha ko kada teacher na ito yung naitulong niya, ito yung dinagdag niya sa kaalaman ko sa pagkatao ko. So, what if yung kung halimbawa, teacher ka, at saka, alam mo yun, nagagawa mong magdagdag ng ambag doon sa mga bata na imbis kumaliwa, naaawat mo kasi nakakausap mo. Kasi may counseling na kasama na yun eh. So, kumbaga parang, alam ko, sigurado ako na hindi ako magiging stricto. I will be a cool teacher na hindi kita dadaanin sa kung ano yung binabato kita. Hindi. Dadaanin kita sa tropa, usap tayo. Kasi, di ba, yun lang naman ang kailangan natin, di ba? Intindihin tayo kung saan tayo nanggagaling. Kasi may identity crisis tayo noon. Hinahanap natin ang pagkatao natin. Nasa formative years tayo, ng adolescent. Yun. Lalo na ngayon na ang mga kabataan, ang dami nilang issues. Iba talaga ang natin, iba ang make-up natin. Iba ang emotional make-up natin. Dati siguro iba sabi ko siguro dati sabi ko nga ang galing ng design na yung pandemic hindi nangyari sa time natin. Kasi talagang parusa sa atin yun. Dahil walang technology before, Nagkaroon ng pandemic doon sa time na ang mga bata, pwede sila sa loob lang ng bahay. Exactly. Mag-enjoy sila. And we're ready, pero tayo, yung hindi ka palalabasin ng ilang buwan, mahirap, di ba? Tapos ikaw si Ronel. Oo, di ba? Tama, di ba? At ang mas tayo, pero mas ready tayong lumaban sa buhay. Yeah. Tayo bilang kabataan. Mas equipped tayo. Kasi nga mas independent tayo noon. Mas konti ang pakikialam ng magulang sa atin. Oo. 'Di ba? Ewan ko sa inyo ngayon. Sensitive. Yes. Ewan ko ngayon sa mga parents na kayo ngayon. Hindi, kumbaga sa atin kasi, yung nangyari sa atin, may buto tayo, di ba parang mas maano yung buto natin, mas hinubog ba? Mas in-expose tayo sa hindi ganun kasarap. Kaya, in a way, yung mga pag-struggle natin, naging inspirasyon natin yun para kung ano tayo ngayon, to strive to be better. At saka, yung affairs ng mga magulang natin sa atin noon, hindi ganoon ka. Bahala ka dyan. Oo. Diba? Ganito lang yon. Pupunta kami sa ganito. Papayagan ka o hindi, tapos. Ngayon pa yun, di ba? Paangil pa yun. Oo, di ba? At bahala ka. Basta umuwi ka lang. Kahit sa pag-aaral, palagay ko, mas marami ang engagement ng magulang sa bata. Ewan ko sa inyong dalawa, kung masyado kayong tutok din sa mga anak nyo sa pag-aaral nila. Pero noon tayo, tatanungin lang, kailan ang exam ninyo?
Nag-aral ka na ba? Mm-mm. Oh, May assignment di ba ba? kayo? Nga tinatanong ko may assignment eh. Di nga, di ba? Parang, bahala ka dyan. Basta asa ng grade mo, basta pasahan mo Basta Oo. naman ng hard, basta hindi ka bagsak nako. Okay At saka lang. wala. Diba? Di ba? Oh. Nanay ko Oh. teacher. Kaya siguro Oo. may iba sa akin. Kasi parang alam mo yun, elementary pa lang kami. Pag uwi pa lang namin ng bahay, ipipila na namin yung mga, ano yun, parang exam mo. Pinipila na namin. Pati So, tatay ko ina-apply chinecheck. niya yung sa estudyante niya sa anak niya. Oo. So Okay. pati kami may ganon. Siguro iba dahil nga dahil teacher ang nanay ko before. Oo. That's why ganun din siguro yung discipline namin sa pag-aaral noon. Pero nadala mo ngayon sa anak mo? Hindi pa, kasi dahil toddler pa naman ang anak ko, 4 years Bata old pa pa. lang. Pero Toddler. siguro, ang nakikita ko lang doon, kasi nasa ibang lugar na kami ngayon, sabi ko nga, dito, nakikita namin yung mga estudyante, mga 5 years old pa lang, 6 years old, pupunta ng school, nagsuscooter ng ganong kaliliit, papuntang school. Di ba sa atin, mga ganyan, 5 years old, 6 years old, hanggat mag-7, ihahatid talaga. Yung sabi mo nga, di ba, ano talagang inihahatid ng magulang. Kasi because of the safety. Pero sabi ko, Baby. yung dito, sabi ko nakita namin, sabi ko kaya ko bang iwanan si Isabella ng 6 years old, mag-scooter lang, magbabike papuntang school. Kasi safe naman dito. Sabi ko parang ayoko. Parang ihahatid ko talaga. Uy, Parang pero maganda sa ang akin. pero ang So, ganda bilang magulang, Ronel, kumbaga Oh. mas cautious talaga yung magulang ngayon. ngayon. Oo. Ngayon. At hindi natin pwedeng questionin yun bilang magulang nila. Yes, Diba? oo. Oo, dahil na rin sa kapaligiran. Ewan ko Kay Jayden, since alam nyo na, may case naman siya, yung ganun. Yeah. So, hindi ko Oo, maiwasan. understandable yun, oo. Pusisain siya, may exam ka ba? O kaya nag-aral ka na ba? Tsaka tinututukan ko siya sa pag-aaral. Kasi may moment siya na pag ayaw niya talaga. Or pag yung, kunwari, kailangan mag-aral, tapos ayaw niya talaga mag-aral, bukas na yung exam, parang ganun. May mga ganun siyang time na, siguro, sa ano niya, yung kailangan mo siyang, Kasi may needs si Jayden. Yeah. ano yun, parang gisahin pa o tutukan na, hindi, mag-ano tayo, magbasa tayo. So, pumapayag naman siya. Kasi, syempre nga, di ba, mahirap siya minsan i-please eh. Minsan kung ano yung gusto niya talaga, yun yung gagawin niya. So, tutok na tutok ako, pero hindi naman ako yung tipo na parang makikialam ako sa kung ano yung nangyayari sa school nila. Kasi maraming ganyan sa school nila ngayon eh. Yung tipong involved yung mga, lalo mga nanay. Tama. Bakit yung anak ko ganito? Ang daming issue ngayon sa kanila. Pero ako, pag nagka-issue si Jayden, nangyari kay Jayden niya, kinausap ng teacher kasi nagkaroon ng problema. Ang sinabi ko na lang, basta kung ano yung nagiging problema ni Jayden, sabihin niyo na lang sa akin. Tapos kung may mali siya, sabi ko, pagalitan niyo kung kailangan pagalitan o sawayin Very niyo good. kung kailangan sawayin. Very Ganun good. talaga sinasabi Nakaramdam ko. ng ginhawa si Ronel. Hindi, ganun talaga sinasabi ko. Kasi, syempre, hindi ko naman nakikita yung anak sa kung ano talaga yung ginagawa niya. So, Very kung may good. mali ang anak ko, tulungan yung mabago yun. Kasi ako, hindi ko alam kung ano yung ginagawa niya. So, talagang ganun yung inaano ko. Pero pagdating dito sa bahay, alam mo na, nagagaganyan ako, diba? Minsan di maiwasan. Pero, ano lang, kumbaga, siguro dahil lang din sa, ano nga niya, sa parang case niya na kailangan talaga, medyo tutukan ko rin siya. Kasi But mas the rest, yung kung ano man yung ano niya, yung halimbawa yung mga result ng exam o ano, sasabihin ko sa kanya, bakit yan lang? Bakit mababa ang ano mo? Hindi gagawin ko siya. Yun, yung ganung ano ba, kahit sa mga result na exam, pag bumaba, i-inform ko siya na, sige, sa susunod, galingan Dalawa na tayong teacher. Kasama natin ngayon Thank you so si Ronel din. much. Yeah. Kwentuhan lang natin sila ng mabilis. Kasi ganito, yung podcast na to, naisip namin way back November. Kasi nga, parang sa ngayon sa Pilipinas, sama noong kamusta yung mga estudyante, bilang estudyante tayo noon, sa estudyante ngayon, ano yung malaking kaibahan? And at the same time, ano rin naman yung mga sa palagay mong maganda sa education system ngayon, na sana meron na tayo dati. And vice versa, ano naman yung merong maganda sa atin dati na wala na ngayon, na sana ina-apply ng education system ngayon. Parang ganun. Nasagot naman na yata lahat ni Sir Ronel.
Actually, nasagot ongoing naman niya kami. with conviction. Oo. So, actually, kaka-start lang din naman namin. So, ongoing kami ngayon. Nandun kami sa point na ano ba yung comparison natin ng mga estudyante before sa mga estudyante ngayon. So, nandun kami ngayon. So, you Yung might estudyante wanna tayo share that dati. also. Oo. Compare sa mga estudyante ngayon. Yung estudyante noon, based on my experience, saka based on my observation for 10 months sa DepEd, kasi kababalik ko lang talaga nung March 1, 2023, and then I just resigned December 2023. So to be exact, parang 10 months lang talaga. So based on my experience and observation, pagdating sa kalokohan, mas maloko tayo noon. Oo, do meron pa rin naman. Kasi kumbaga parang di ba ngayon nga parang meron pa nagrarambulan, meron pa talagang nagsasabunutan, di ba? Sa labas ng school. Do sa akin kasi yun. So medyo alam mo na, matatalino, pili yung mga estudyante. So despite na matatalino sila at pili, yung kalokohan, yung naturalesa ng isang bata, nandoon pa rin, hindi pa rin siya nawawala. Do medyo hindi naman natin masabing discreet kasi nahuhuli pa rin naman alam mo yon, through CCTV. Right. Dahil may CCTV. Pero siguro kung walang CCTV, katulad natin noon, hindi mahuhuli hanggat hindi mapapagkwentuhan. Parang gano'n. Wala nagsusumbong. Oo, walang nagsusumbong. Kumbaga, one for all for one. Dito, kumbaga, sa experience ko sa CCTV, parang gano'n. So, without the CCTV, hindi mahuhuli. Parang mga gano'n. In terms of kalokohan, parang gano'n pa rin siguro. But in terms of sabihin natin na parang yung privilege, parang ang dami nilang privilege ngayon compare sa atin. Yung nabanggit ni Ronel kanina. Correct. Yeah. Mas entitled sila ngayon. Sobra. Kasi imagine mo, ang mga lalaki, mahaba buhok, kulot, yung mga ganon. They allowed? Oo, they are allowed. Tapos, allowed din minsan mag-cross-dress. Yeah. Parang ganon. Yeah. Ganoon. So, lalatagan ka nila ng DepEd order pag sinita mo. Alam mo yun? About haircut. Lalatagan ka. Tatanungin ko si Ronel, is it true sa school ninyo? Okay lang standard na for all? Kasi ako nasa guidance ako, so kami yung nagpapatupad ng batas. Sa case naman namin, tama yon, may basis ang sinabi ni Sir Jonathan. But ako, I was able to use the SPTA. What is that? What's that? School Parent Teachers Association. Okay. PTA lang so, dati. Oo. Ako kasi naniniwala. Ha? May Supreme PTA na ngayon kasi bawat classroom may PTA. Yes. Tapos lahat ng presidents ng classroom, representative. Representative. So magbobotohan sila. Kaya Supreme PTA. So ganun ka-active din kasi ngayon ang parents. Yan yung sinasabi ko. Yun yung nabanggit ni Ronel. Yung power ng parents masyadong malakas na. Ngayon sir, ang ginawa namin, yes, rights nila yan. Pero ang rights, there are certain rights that is not absolute. Hindi laging absolute ang right. So doon kami pumasok na yes, that's freedom of expression. Pero pag nag-enter ka sa isang organization, may i-waive ka. I-waive ka certain rights mo kasi papasok ka sa kanya. Correct. Okay? So, kung tayo sa DepEd ay tali tayo doon sa DepEd memo na yon. Ang magulang ang nagdikta na ito ang policy ng school na i-adapt natin. Exactly. At part yun, may basis si Sir doon sinabi niya na talagang ang mga magulang at ang bata lalatagan ka talaga ng DepEd memo. Totoo yan. So I mean, hindi siya applicable sa lahat ng school. So depende doon
sa gravity nung implementation nung kada school. Hindi siya totally like uniform. Depende rin May- siguro sa sa acceptance ng parents. Kasi kung Yes. accepted sa kanila, for example, ang kasi, halimbawa yung bata may kulay ang buhok. Okay. Tapos sasabihin, okay ba yan sa parent mo? Kung approve kasi yun ng parent niya bilang minor siya, walang magagawa ang school. Walang magagawa ang authority, parang ganoon. ganun? Pero kung sabihin ng That's the parent, power. hindi ko po yan ina-allow, hindi siya pwedeng magkulay ng buhok. Parang ganoon. So, may tendency na mas ma-abuse yung karapatan na yon ng parent na yon. Kasi wala na yon. Kung mas nauunang masunod yung gusto ng anak kahit pa magulang yan Yeah. di masusunod Oo, ang gusto. totoo. Kasi magkaibang magulang eh. Yeah. Iba-iba. Magkakaiba ayun. talagang magulang. Ayun lang. So, open na pala. Sa Yeah. amin, ang ginagawa namin kasi nasa admission. Nilalatag namin sa enrollment, hindi namin pwedeng tanggahin ng bata kasi rights nila yon na mag-aral. Oo, kaya lang ito ang namin. Ito yung patakaran na inaprubahan ng SEPA. If you want to take this, sige po. Pirma po kayo sa policy natin. Oo, so we do not allow cross-dress. Yung sa LGBTQ+ na issue na freedom of expression. Yeah. Oo. Hindi namin sinasaklawan 'yon. Hindi namin sinasaklawan 'yon. Pero kung nasa premise kayo ng school, sumunod kayo. Ngayon, pwede naman po kayo sa ibang public school na walang ganoong existing policy. Okay. May point naman. Yung buhok, nagbibigay kami ng consideration depende sa issue. So, pwede yung nakabalayage? Yung mga lalaki na nagmamahaba ang buhok. Yung nasa LGBTQ+. Pinapayagan namin, halimbawa, yung bata ay nagmo-modeling. So, mahaba ang buhok niya. Okay. Exception. Pero may question. Face-to-face basis din. Pero tulad nung sinabi ni na kanina pinag-uusapan natin, yung engagement ng magulang sa affair ng school, napakasobra. Sobra. True. So, tali yung kamay ng mga teacher tuloy. Minsan nawawalan na kami ng academic freedom. Ayun. Yeah. That's the reason why I left. Okay. Academic freedom. Alam mo, minsan may magpapa-performance task ka. Most likely. Yung una ko kasi nakahawakan grade 7. Performance task Nagbigay ka na ng instructions, face-to-face, and then hindi ka pwedeng gumawa ng chat. GC sa grade 7. Nakagawa lang ako ng GC sa grade 10. Bawal gumawa ng GC sa grade 7. So, ang hirap makipag-communicate kasi minor sila. Though ang grade 10, minor sila, medyo may may konting muwang. Kaya nung nakahandle ako ng grade 10, lahat lang ng presidents yung kasama ko sa GC. Para anytime na magbabato ako ng announcement, sa mga presidents ako dumadaan. Hindi direct sa mga sa klase. Pero nung nasa grade 7 ako, tipong yung performance task, yung parent ang magme-message sa'yo. Ano yung gagawin? That's yung true. tipong ganon. Wow. Ano yung grading system? Parang ganon. Kasi mas competitive sila. You think na high school na yan, Oo, high school yun grade 7. Yeah. Unlike before hanggang kinder lang. Grade 1, wala na, malaya ka na. Ganon sila. Oo. So parang sila mas nagmamanage. Pala kayo, no? Actually, kahit Christmas party, sila ang punong abala. Sila ang may preparation, sila lahat. Pati sa classroom decoration, sila ang gumagawa, parents. So, nawawalan tuloy kayo ng kapangyarihan na gawin ang trabaho nyo. Ultimo JS, Ultimo JS, parents ang nag-organize. Yung experience ko, I don't know sa iba. Sa amin kasi,
totoo yung sinasabi mo. SPTA, ang parents, ang lahat. Lahat yan. Wala talaga tayo. Parang lumalabas tayo, magtuturo lang tayo. At kapag hindi nila gusto, they can say whatever they want. Yeah. Ganito. Nakakahon yung mga gagawin nyo at hindi. Ito ako, ang ginagawa ko, pinapatawag ko ang president, Sir, halika kayo. Sa tingin nyo, mukhang mas maganda ito. Dahil alam nyo, ito ang nakikita ko, ganito eh. Sir, ganito, ganyan ho ba? Oo, dahil nakikita ko ang bata, ito ang data. Alam mo yun, nasa paglalaro ng So binabalik na mo ito yung nag-i-influence, no? Oo. Ngayon, kasi tayo at the end of the day, nasa labas sila eh. Tayo ang nasa loob. Tayo ang nakakakita. Di ba? Field trip, sila ang bahala. Nilagyan lang namin ng gulat ang mga magulang. Na nilagyan namin na kung may karapatan ang school, especially ang principal, na isuspend ang SPTA kapag sumosobra na sila. Yun ang ginawa namin. Kaya sila, may mga affairs na hindi dapat nilang pakialaman sa amin. Pero just the same, pag dinala nila sa division, pakikinggan sila kasi magulang sila. Yun yung dilemma. Ang kadalasan talagang division office na agad ang punta nila. Direct. Alam nila ang powers nila. Alam nila. Kung saan kayo hahawakan. Magaling. Alam nila kung saan dadiretso. Ngayon, saka mo sabihin sa harap namin ni Sir Jonathan kung ano ang kaibahan natin noon. tayo pinagalitan. Ayoko na. Dati hinataw ka ng teacher, hindi mo sinasabi sa nanay mo eh. Ngayon kasi, di ba? Ewan ko, sir, kung tama ito, is this a fair statement na hindi na tayo loco parentis, ang teacher ay hindi na ikalawang magulang sa setup natin ngayon. Kundi kalaban, nakikita na ng mga bata at magulang na kalaban tayo. Yeah. Ay, ang hirap naman yan. Actually. Kasi parang ang dating... ang inyong profesyon kung ganyan. Kasi parang ang dating, parang aayon ka na lang sa kung anong gusto nila. Parang ganoon. Kasi sila yung nasusunod. Ronel, nalulungkot ako na naririnig ko yan. Parang all the while, ang iniisip namin ay nag-e-enjoy kayo, nagagawa nyo gawin yung trabaho nyo, in a way na gusto ninyo. Hindi ko alam na kayo pala yung mga nakatali, nakakadena ang kamay ninyo. Dahil nga, may kalabang kayong magulang na iniisip na kayo ay kalaban nila sa pagpapalaki ng anak. And they want you to teach their children the way that they want. So parang asan yung kalayaan nyo nun? Actually, you cannot discipline them actually. Yun nga, ang dami yung dadaan ng premise na parang bawal to. Bawal to. Huwag mo hindi pwedeng maramdaman. Hindi pwedeng maramdaman ng bata na siya ay napahiya. Yun nga. True, may personal experience ako. May personal experience ako. May sinabi ako sabi ko sa magulang, pasensya na po. Never akong nag-single out. Sabi ko. Kasi sa MA kasi natutunan ko yung child protection policy. Because of that policy, hindi ka talaga pwedeng mag-utter ng ibang words, lalo ng mga minor na noon katanggap-tanggap, ngayon hindi. Kaya nga laging pag nagsasalita ako, you don't get me wrong. I'm just describing. Kasi hindi mo pwedeng sabihin mataba. Hindi mo pwedeng sabihin maitim. Tama. Yes. Kaya sa akin sinasabi, you don't get me wrong. I'm just describing. Kaya minamaliit ko yung sarili ko sa harap nila. Ako, maliit ako, pandak ako. Just to tell them na nagde-describe lang ako. Parang ganon. Wala akong ibang intensyon. So, meron akong bata na nagpa-practical na parang natuliro daw siya. And then, sabi ko, common sense. Pero hindi ko sinabing use your common sense. Yeah, correct. And with that statement, the next morning nandun na yung parent. Wow. Oo, nandun na yung parent. Oo, na-offend daw yung anak niya na kumbaga parang before ako yung inaay ng anak niya. Hindi, sabi ko daw use your common sense. Parang gano'n.
Pero sabi ko, wala akong natatandaan. But ang kailangan ko lang gawin, sabi ko nga sa kanya, sabi ko doon sa bata, kahit anong ganda ng salita ko, kahit anong pangit ng salita ko, kung na-offend kita, na-offend kita. Yes, Sabi ko exactly. gano'n. And I'm sorry for that. Exactly. Oo. Kasi wala nang maganda't pangit ngayon. Basta nagsalita ka ng hindi nila tanggap, offending sa kanila yun. Aha. Ganun Hindi mo talaga. itatanggal yun dahil lang doon sa maliit na sinabi. Well, hindi naman intentional na para gawing derogatory. Pero depende sa pagkakatanggap ng estudyante. At entitled pa yung estudyante. Swerte mo pa kung halimbawa personalin ka talaga at palakihin ng issue. Tataasin sa katasan. Oh my goodness. Anytime Hindi pwedeng pumunta sa mag-OFW na lang. I wanted to. Pala. Oo. Pangit. Alam mo yung difference before? Paano pa nagiging noble job ang pagiging professor sa ngayon? Dahil doon. Dahil doon. Yung you stay kahit na nagigigil ka na. Siguro sabi, totoo yung pasensya na kayo, masyado lang kaming realistic. Teka muna, how is it different ba sa DepEd dahil public ito at the government owned you and then yung private naman sa'yo, Jonathan? Ganun ba yun? May difference? May malaking difference? Hindi, actually, konti na lang ang difference ngayon ng private saka sa public. Yes. Okay. Sabihin mo yung estudyante, ganun pa rin. Kasi ever since naman, pampered ng estudyante sa private. Kasi nga, di ba, they are paying for their tuition. Client sila. Ganun din pa rin sila. Tapos, may, yung tulad ng isang example din na may nabaitaan lang ako dito. Na sinabi lang nung teacher na, ay, ba't ganyan na yung itsura mo? Dati ang ganda-ganda mo. Parang ganun. Tapos, bakit ngayon, ka na, parang, hindi naman term yung losyang, pero ba't parang ganyan na yung kutis mo, ganyan na yung mo. Parang, ang ng teacher, concern lang siya. Tapos, ang sabi ng bata sa advisor, sabi sa advisor, ma'am, ba't kailangan tanungin ako ng ganito? Parang gano'n. And ang problema daw, yung bata na yun, dumadaan sa sa depression. etc. Yes. Na itong magulang, to the point na nakipag-usap sa school, nakipag-usap sa DepEd, sa division office, at gusto pang magdemanda. So para pala kayong mga ibon lang na alam mo you're just doing your job and then sino na lang bira sa inyo pagtripang kayo. That's what makes our profession noble. Yeah. Ngayon, kung tatanungin mo, why do you stay? Kung may 100 reasons, ako personal, kung may 100 dahilan, bakit kinakailangan kong mag-quit sa pagtuturo? Kukuha ko ng isang dahilan. Why I should stay. Ano yung stay ko? Exactly. Hindi lahat, mas marami talaga yung sa setup na yan. At yung mga bata na nagiging impact, nagiging encouragement, inspiration ka sa kanila, doon na lang. Yun ang tinitingnan ko. At tinitingnan ko na lang itong mga batang ito sa kabuuan kasama na ang sistema. Kung ganito na sila sa bahay. Yun nga. Ibahin ko naman. Kung kumbaga sa akin, kung hindi ko kayang balutan ng carpet ang buong mundo, magbibigay ako ng isang basahan para sa paa ng ilan. Yun na lang. Pero kung titingnan ko sa akin, minsan talagang madidismaya ka. Pero babalik ako doon sa sinumpaan ko. Why you're doing what you're doing. Oo. Pero totoo, tama si Sir. Talagang minsan, yung pagkatao mo, natatanggal na rin eh. Tinatanggalan ka na ng pagkatao. Oo, pero kaya no wonder, yung ibang teachers talaga kasi, wala nang passion eh. Wala nang kasi kumbaga parang, yung sabi mo nga, na turo na lang, wala nang care. As in, turo na lang. Kung ayaw mo maging masalimuot yung buhay mo, mag-focus ka na lang sa lesson mo, huwag ka nang mag-discipline, huwag ka nang mangaral,
Right. Oo. Smooth ang buhay mo. Pagkatapos mo noon, uwi ka. Parang ganon. Iwas gulo, pero asan yung Oo. Wala ang puso. Walang puso. Walang So puso. it's just Saka a kumbaga job, parang, ganun. saka sa dami din kasi ng mga paperworks. Isa pa yan. Kumbaga, dahil sa dami ng paperwork, ang napansin ko, bakit iba yung teachers ng private, iba yung teacher ng public school? Bakit mas matitino pa yung mga non-professional kaysa dun sa mga professional teachers? So sa dami kasi, ang tendency ng teacher, wag siyang seryosohin. Hayaan lang. Pag may deadline, mo lang, wag mong i-pressure yung sarili mo, wag mong i-stress, hayaan mo lang. That's the sad reality. Sa sobrang dami naming paperworks, I tell you, ang mga teachers ng public magagaling. Kasi hindi ka matatanggap sa public, sa DepEd, kung hindi ka pasado sa board exam. Correct. Bugbog kami sa trainings. Kaya lang sa dami ng paperworks, yung mga clerical job na sana hindi sa amin, nagiging sa amin.